Welcome sa ating YouTube channel, Main Shared Updates. For today, pag-uusapan naman natin ito nga pong meme ni Congressman Arjo Ataide. Ayon dito sa isa nga pong meme, ang sabi nga po rito, no, wag kayong masyadong gahaman at saka wag kayong maging ganid, wag ninyo gatasan yung pondo. Bakit? Anong nangyari doon sa pondo ng flood control project? Di ba? Kung ano yung nakalagay dito na sabihin na lang natin na ginatasan ni Arjo yung at saka ninakaw at saka yung wag ninyong wag kayong masyadong gahaman at saka wag kayong maging ganid at wag ninyong gatasan yung pondo. Bakit? Anong nangyari dyan? Parang baliktad yata yung sinabi mo dito Arjo? Parang baliktad yata yung sinabi mo rito na kung ano yung sinabi mo rito, bumalik din sa iyo kasi ikaw mismo yung nagsabi niyan o kung sino mang nagsabi niyan para sa iyo kasi sabihin mo, meme mo yan Kung ano yung pinakita mo doon sa movie, para bang, doon sa series mo na Bagman, para bang sinabuhay mo Parang feel mo na ikaw talaga yung nasa movie, yung para bang akala mo nasa movie ka pa. Nasa movie ka pang pulpul, walang utak, walang pinag-aralan. Ginagamit mo yung utak mo. Akala ko ba nag-aral ka ng higit pa sa yung talagang nag-graduate ka ng college, di ba? Nag-aral ka ng matindi, yung parang napakatalino mo. Pero yung utak mong yan, wala Hindi mo ginamit sa tama. Kaya, ayan, bumalik din sa'yo. Karma is real. Diba? Tapos, ginagamit mo si Mengay sa isang kalokohang ikaw din at yung ama mo, yung may salarin. Tapos, gagamitin mo yung isang inosenteng tao. Tapos, sasabihin, supportive na yan, na asawa itong si Mengay dahil pinagtanggol niya si Arjo. Ang kakapal ng mga mukha ninyong sinabi yan na talaga namang supportive ba or hindi alam ni Mengay yung ginagawa ni Arjo. At pinapalabas lang ninyo na sinuportahan ni Mengay sa isang napakagandang linyahan. Yung para bang mukhang suportado talaga. Yung talagang kahit anong mangyari, andyan lang daw si Mengay sa likod niya. No? Pero ang hindi alam ng mga tao, yung post na yun ay
Hindi naman talaga si Mengay. Ginagamit lamang yung account niya para palabasin na maawa tayo at hindi natin sila o hindi natin ibas si Arjo dahil matino daw matino daw si Arjo, matinong tao daw at saka hindi raw ganong tao si Arjo, ganito ganyan. Ano nangyari? Di ba mga kaaldab? Peki po yung post na yon. Ginagamit lang po yung account ni Min para lang po gawing mabango sa tao itong si Pulpul at saka Trapo at walang kwenta at saka walang puso at walang utak at walang pinag-aralang congressman na binoto ninyo. Di ba? Bakit kayo kasi naniwala sa mga mabulaklak na salita ni Arjo, ni Ibiang, di ba? Na matino daw ito, na talaga namang makakaasa kayo ng maayos na palakad doon sa inyong bayan, lugar, or probinsya. O, anong nangyari? Tapos, sasabihin, nagmamalinis itong si Arjo naghugas ng kamay at makamamaya magtago na yan, no? Gaya ng mga dati nating mga politiko na bigla na yang nawala, bigla na yang nagkaroon ng mga manubang sakit, di ba? Kasi ganyan naman yung mga politiko di ba mga kaaldab, na kapag nagkakaroon sila ng problema, nagkakasakit po sila, di ba? O nagtatago, di ba? O naghuhugas ng kamay para patay mali siya ba? No? Tapos sasabihin nila, ang tanong ko lang, bakit nagkakaroon siya ng itong si Arjo ng picture ng Diskaya couple kung hindi siya kumukubra ng nasabing budget para doon sa flood control project. Ano yun? Inedit lang po ba yun? Nagkataon na nandoon po si Arjo doon sa, sabihin na lang natin na nagkita po yung dalawa, no? Or yung silang tatlo doon sa isang event or isang restaurant, sabihin na lang natin ganun dahil hindi natin alam kung saan po ba kuha yung nasabing photo ni Arjo with Diskaya couple. Pero doon sa napanood ko na video, real talk lang daw. Ayaw naman talaga niyang makisali doon sa flood control project issue. Dahil para bang matino naman daw sana yung Diskaya couple. Kaya lang, may mga tao talaga na kumukubra at para bang sabihin lang natin, point of view lang natin to, na sila, yung para bang tinatakot na mga taong involved dito sa sa issue ng flood control. Kaya pati yung matinong Diskaya na gumagawa ng mga proyektong yan, nadamay kasi. Kaya nga, para gumana yung ganong style, kailangan mong manakot, di ba? Para mangyari yung mga kurakot na yan. Binibigyan tuloy siya ng Diskaya ng party niya, 25% doon sa nasabing budget.
hanggang hindi na nga natapos or tinipid yung nasabing proyekto, di ba? Tapos sasabihin ni Arjo na wala akong alam dyan, di ba? Talaga namang napag-isipan mo na yan bago mo yan nilabas yung iyong statement. Akala mo naman maniniwala kami sa mga sinasabi mo. Diba? Tapos, ngayon, nagpapaawa ka ngayon. Dapat nga sa'yo, mawala na yan sa pwesto mong yan para matapos na yung kwento. At saka makamove on na yung mga tao at dapat hiwalayan ka na ni Mingay para yung kasi yung ginawa mo dyan sa account ni Min, ikaw din siguro or yung pamilya mo, yung may access dyan para palabasin na suportado ka ni Mingay. Manahimik ka nga. Kasi para kang para kang ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo talaga, Arjo. Best actor ka nga naman. Kaya nga lagi kang nakakatanggap ng mga award kasi sobrang galing mong gumawa ng kwento. Ang galing mong gumawa ng eksena, paawa effect, para mapaniwala mo yung mga walang alam, yung madaling maniwala, yung mga tao ngayon, advance na mag-isip. Diba? At saka, isipin mo yon mga kaaldab. Pinapaako kay Mingay yung 60 million na pera. Grabe na dapat si Mingay daw yung magbayad nung 60 million para lang matapos yung isyong ito. Ang kakapal ng muka ng Atayde family para magamit. Kaya nga, tumutol kami noon pa. Simula nung nalaman namin na mangyayari ito kasi una pa lang amunin na namin yung kanyang baho ni Arjo. Ngayon lang talaga pumutok or nag-spread yung amoy niya. Pero amoy na namin yung kanyang ugali na yan. Power effect.